napakabuti po ng ating Panginoon. Welcome po ulit sa ating on-site. And of course, may online din po tayong gawain. And tutuloy po natin yung ating ginagawa ngayon na we are asking our children, our kids, the future pastors and leaders, amen, to start by reading scriptures of encouragement sa atin pong lahat. Amen. And this time, tinatawagan kong muli si Ate Mira para magbasa na naman sa atin ng salita ng Panginoon. Ate Mira, halika. Let us all stand and read Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not fear. Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its water roars be troubled, though the mountains shake with its dwelling, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved, shall help her as at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations on the earth, who he made the seas to be of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted among the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Blessed be the reading of the word. Thank you. Praise the Lord. Ayan, syempre, inaanak ko yan. Praise the Lord. Alam niyo po na bibless ako pag ang mga bata ay nagbabasa ng Biblia. Sabi po sa Biblia, out of the mouth of the babes, I have ordained a mighty praise. So kahit mga maliliit pa ang mga bata natin, dapat ine-expose na natin sila sa pagbabasa ng Biblia because mas, powerful pagka ang mga bata natututong mag-claim ng promises sa Bible. Amen. Praise the Lord. Amen. Kamusta kayo? Kamusta ang buong linggo? Kamusta ang buong linggo? Kayo ba'y nakatulog kagabi? Amen. Nakatulog. Tapos nagising. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sinong excited ngayon? Amen. Sige po, ulitin natin. Sinong excited ngayon? Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Hindi lang tayo excited kasi bakasyon ng ilang araw. Excited tayo because we will be experiencing the presence of the Lord. Amen. Sige po, tayo sumandaling yumuko. I-welcome natin ang presence ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Indeed, inawitan natin siya kanina. He was lifted in our midst. Amen. We showed our total dependence unto our God. So let us invite Him to be our teacher right now. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning na binigay mo sa amin, O God. Salamat, Panginoon, na buhay pa rin kami, malusog, masigla, Panginoon, and nagpupuri sa iyo, Panginoon. We choose to serve you. We choose, Lord God, to lift up your holy name, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa oras na to at dalangin po namin ang banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Lord, cleanse us from all unrighteousness.
cleanse us, Panginoon, of all doubts and fear, O Lord. Cleanse us from, Lord God, everything, Lord, that we have done, committed, thought, O Lord God, or even the motives of our hearts that are not right before you. Cleanse us, O God. And today, we welcome you in this place. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, turuan mo kami sa araw na to. Lord, itago mo ako sa iyong likuran that your words will come alive as I speak forth your powerful words. Lord, it is not my word, it is your words that will quicken every heart. And every heart that is here, Lord God, and even those who are online, Lord God, truly you will meet everyone at a point of each and everyone's needs, O Lord God. Hallelujah. And your word, Lord God, will be food for our spirit, O Lord God. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. And tunay nga, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang buong service at ikaw na po ang malugod, madakila, maluwalhati. Lalabas kami sa bulwagang itong binago, Panginoon, ni-refresh, ni-restore, ni-encourage, Panginoon, because it is your words that we need. More than food, more than anything in this world, it is your powerful words that we need. We long for your words today, O God. Marami pong salamat. Sa iyo ang papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po ba na last week, pinag-aralan natin yung rapture versus the second coming. We were able to explain ano po yung rapture, kaya dapat ready ka. Sabi mo sa katabi mo, you should always be ready. Whatever circumstance, ready ka. Anytime, you're ready. Amen. Ilang taon ka na bang naghahanda? Handa ka na ba? Can you just ask the person sitting to you, are you ready? Are you preparing for the rapture? Nako, alam nyo, just a quick maraming viral ngayon sa Facebook about hindi ko naman alam yun but then because of the end times, because of what is happening in the war, so many viral issues in Facebook sa Philippines. Nagkakaroon sila ng mga batuhan, ng pati mga false teachers, kung ano-ano, na sabi ko, Lord, nagiging tuloy issues. Imbis di magpalakasan ng bawat isa, kung ano-anong lumilitaw. Pero I want you to know, let us not be polluted what is going on in the social media. Let us focus on the Word of God. Amen. The uncorrupted Word of God. Hindi yung sinasabi lang ng mga tao. Let's get wisdom. Time will come. Talaga, false teachers will arise everywhere, pero I want you to know, kailangan grounded ka sa salita ng Panginoon para alam mo. Ngayon, may mga care group leaders naman tayo. Pag hindi nyo naiintindihan, tanong kayo sa care group leaders. Pag hindi pa rin magtanungan tayo. Let's study the Word of God with diligence. We should be not just a church in Bahrain, but a church in Berea. Berean church. Ang mga Berean church, basa, and then they will think of it and pinag-aaralan nila. So buhay ang church na Berean church dahil nagbabasa at nagre-research talaga sila. Wag lang na maang ma-research nyo sa AI o sa Google ay yung mga hindi, kasi ngayon pati si AI marunong siya. Pag tinanong mo si AI, ChatGPT, bibigyan ka niya ng magagandang sagot. Pero is it inspired by the Holy Spirit? Kaya mas maganda, hindi natin alam kung sinong behind sa AI, diba? Mamaya, bilib ka sa chat. Hindi sinasagot lahat ng chat GPT ang question ko. Pero hindi mo alam, the devil nowadays will use technology to lead people away. Hindi lang false teachers, false prophets, merong false AI teachers din para i-lead tayo sa mali. So what we need to really do is to study. Amen? Study. Huwag kang tatamaring mag-Bible study. Sabi mo, huwag tatamad na mag-Bible study. Huwag tatamad. Personal Bible study. Personal ang sinasabi ko Of course, may care group tayo, praise the Lord. Pero personal Bible study. Amen? Sabi mo nga sa katabi, huwag tatamarin. Okay? Pero ang social media, 24 hours,
Binabasa, basa na ako rin, marami akong binabasa talaga. Minsan yung post, akala mo, maiksi lang, pag binasa mo na, hala, naubos na yung oras mo kakabasa, pero hindi ka pa nagbabasa ng Biblia. Tabi-tabi po. Ay, hindi kayo yon. Ako lang yata yun. May mga ganong pagkakataon, kaya sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Ang dami ko nang nabasa eh. Tapos ay na-deceive ka na. Bakit? Akala mo maiksi lang. Nung more, sabi yung more, ang haba pa pala. Sabi, pag nagbasa ako ng Bible, ilang chapters na nabasa ko noon. Pero bakit nung minor mo siya, ang haba-haba, binasa mo ng binasa. Nakaka-konsensya na ang Biblia hindi mo pa nababasa. Are you with me? Kaya wag mo sasabihin sa akin, wala kasi akong time pastorang magbasa ng Biblia. Talaga? Pero nabasa mo yung mga viral posts, yung mga chismisan sa social media. Ilang oras ka sa Facebook? Hala, mas madami yung oras mo sa Facebook kaysa sa Bible. Kaya wag mo sasabihin na, pastora, pasensya ka na, busy ako, wala akong time sa Bible. Nowadays, i-enjoy mo na ang Bible. Bakit? Ay, malapit na ang rapture. Kailan ka magbabasa? Hello? Hindi mo ma-enjoy. Are you with me? Diba, bride ang church ni Jesus? Di syempre yung bride excited basahin yung love letter ng groom. Amen. Kasi malapit na dumating ang groom, hindi mo pa nabasa yung love letter sa'yo ng groom. Are you with me? Woo! Hindi ko naiintindihan kung bakit hindi nyo naiintindihan, pero ako enjoy akong excited sa pagdating ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. And we are on our day 21. Sa mga nanonood sa amin, nagtataka sila, bakit may gawain pa din? Yes, may gawain pa din. Ang JCSGO Bahrain, tuloy-tuloy lang tayo. Nag-umpisa po ang biglaang pagsabog Sabado. Nandito sila, Fernandez couple, 28 of February ng bandang alas 11. Ano bang oras? 10 o'clock. Mga ganon. Between 10 and 11, nakakagulat yon kasi ang unang pinasabog po nila yung US Embassy. US na naval base pala. Ang embassy dito mas malapit sa atin. Doon, naval base. At alam nyo, hindi ko maintindihan yung mga pangyayari na yung trauma na naganap until nakausap ko nung Saturday lang yung mga nakatira mismo sa Jufair at kung paano sila halos nagsitakbuhan sila na halos walang tsinelas. Alam niyo yun, sa sobrang pangyayari na yon, yung mga kausap ko dahil nag-work sila sa yung mga kapatid nila yung nag-work sa US Naval Base. Tapos sila doon nakatira, yung mga basag yung kanilang mga windows and everything. And kung paanong yung nagtatatakbo sila, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, wala silang mga damit, alam mo yun, yung pangyayari sa kanila na tapos yung isang kaibigan ko, buti na lang nagda-drive yung kapatid niya, nakita siya, sakay na! Tapos yung mga pamangkin, naglalakad, nagtatatakbuhan, tapos, hali kayo, sakay na! Saan sila pupunta, hindi nila alam. Basta they have to drive farther away. Sabi ko, ganun pala yung nangyari sa inyo. Kasi kami hindi namin nakita yung masyadong ganun. Sino sa inyo malapit at may mga unforgettable kayong pangyayari? But we are on day 21. Are you with me? Praise the Lord! Hallelujah! Dati hindi pa tayo makatulog. Pero nakakatulog na, unti-unti nasasanay na tayo. Are you with me? Natanggal na yung mga kaba, takot, lundag ng puso natin because we are lumalalim sa salita ng Panginoon. Dadating talaga yan. Mangyayari talaga yan. Amen. So, kumusta ka ngayon? Ikaw ba ay naging warrior or naging warrior? Are you a warrior or a warrior? Kasi kailangan malaman natin sino ang totoong Kristiyano sa mga panahong tulad nito. Lumalaban o natatakot? Hello? Are you with me? Hindi ko naman
yung mga ibang tao, syempre may mga iba na may pamilya sa Pilipinas, andun yung mga fear na what about kung anong mangyari sa akin, ang dami kong mahal sa buhay na umaasa sa akin. Naiintindihan ko po yun. Pero kayo mga kapatid, kung ikaw alam mo kung ano yung pagkatawag mo, bakit ka nandito sa Bahrain, eto na yung panahon. Amen. You are right for this season. Amen. Hallelujah. This is the opportune time for you, brother and sister, to shine. Amen. Because the light of Jesus is in your life. Amen. So, ang gagawin po natin ngayon, time to understand our times and season. Dahil nandito na tayo at hindi pa natin alam kung kailan matatapos, ano ang dapat po natin gawin? Level up ka na kapatid ngayon. Amen. Alam niyo po ba na ang pangalawang taon natin sa battle cry natin, sabing ganun dito, ito ang battle cry natin. Makinig kayo maigi, samahan niyo ako. In Christ Jesus, I watch and pray to walk in strength and truth each day. My faith stands firm, my heart is fixed, I rise in peace with God's power in 2026. Amen. Hallelujah. Una, kanino ka manganganlong? Kay Kristo Jesus. Amen. In Christ Jesus. Hindi sa, saan ka ba manganganlong? Sino ba yung tatawagan mo? Wala eh. Si Jesus Christ lang. Hindi ka pwedeng tumawag. Kahit sino ang tawagan mo ngayon, wala. Amen. You call on the precious, holy, powerful name of our Lord Jesus Christ. Anong gagawin mo? I watch and pray. Watch and pray. Pero mas powerful po kapag when you're praying the Word of God. Pag nasa prayer meeting tayo, we pray a chapter and we read the chapter and we pray accordingly. Bakit? Ang panalangin kinatatakutan ng demonyo ay ang panalangin ginagamitan mo ng salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos yan, takot ang demonyo sa salita ng Diyos. Amen. It is written. Sabi ni Jesus nung nasa, nag-prayer and fasting siya, 40 days. Amen. At tinukso siya ng kaaway. Anong ginamit na panlaban ni Jesus Christ? It is written. It is the Word of God that will destroy Satan. Walang pwedeng hindi mo matdadaig ang pagdaig ng kaaway ay sa pamamagitan ng salita ni Lord. So you watch and pray to walk in strength and truth each day. Bawat araw lalakad tayo na may kalakasan. Amen. Dahil ang katotohanan ng salita ng Diyos nasa puso natin, yun yung pinapanalangin natin. Yung binasa ni Mira kanina, Psalms 46, na ang Panginoon ng ating, kaligtasan, ng refuge, be still, sabi niya, and know that I am God. Amen. So yun, pag kinakabahan ka na, inhale, be still. No, God, amen. God is still enthroned. Amen. Kumbaga lahat ng mga verses na binasa mo sa Bible, yun yung lumalabas sa bibig mo as you pray. Bakit? Kasi powerful ang salita ng Panginoon. Amen. The word of the Lord is pure. Amen. Purified 7 times. Sabi sa Psalms, ang salita ng Diyos ay powerful kasi talagang 7 times pang pinurify ang salita ng Panginoon. So, anong gagamitin mo pag ikaw ay nagpe-pray? Salita ni Lord. Amen. Sabi niya, my faith stands firm. Ang pananampalataya natin ay matatag. Hindi ka natatakot. Hindi ka warrior. Kundi ikaw ay mahina ang mga warrior ng JSEDS. Ikaw ay warrior. Amen. Ikaw ay warrior. Prayer warrior. Amen. O hindi tutulog-tulog, nananalangin, prayer, warrior, amen. My heart is fixed, hindi ka kinakabahan, ano kaya mangyayari sa akin dito sa Bahrain? Ano na ang sitwasyon namin dito sa Bahrain? Hello? Yes, nandun yung iniisip natin kung ano mangyayari, pero we are in the exciting times of the Bible na kahit nasaan ka. May kwento nga si Ate Isel, kailan ba yun? Meron silang mga staff na namatay, pero hindi sa bomb. Alam nyo, naglalakad po yung mga galing ng duty, 3:00,
ng madaling araw, naglalakad 3 staff ng company ni Ate Isel. Naglalakad, tapat mismo ng bahay ni Ate Isel sa accommodation. Naglalakad sila, may dumaang sasakyan, tinamaan sila sa gilid. Lahat sila patay. 2 patay, yung isa nasa ilalim ng sasakyan, yung isa na critical pa, tinakbo sa hospital. Patay. Hindi sila patay sa bombing. Patay sila dahil yung kabataan, alam niyo, madaling araw, katatapos nila nag-break ng kanilang tapos uuwi. Bigla daw may motor na nag-counterflow. So sa pag-counterflow ng motor, yung kotse umiwas. Pag iwas niya, may naglalakad na masaya pa sila nag-clock out, masaya pa silang uuwi. Hindi na pala sila makakauwi sa kanilang tahanan dahil tinamaan na sila. So hindi sila namatay sa? 'Di ba? Magugulat kayo. May iba pang nangyayari. Hindi lang, kaya I tell you, my heart is fixed. Hindi yung dito sa yung mga pumuputok na kung ano-ano ang kinatatakutan natin. Ang katakutan natin, yung kaya niyang i-astray pati ang kaluluwa mo. Kung namatay ka at may Kristo ka sa puso, I see the Lord. Amen. Are you with me? My heart is fixed. Ayun, hindi bombing ang kinamatay nun, aksidente. So, do you understand? Ano man ang mangyari sa atin, we do what the will of God in our lives. Kaya huwag ka nang tutulog-tulog at complacent na Kristiyano. This is the time to rise. Amen. Hallelujah. You rise in peace with God's power. Kasama mo ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Proclaim your faith. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayon, nandito tayo sa engaging in spiritual warfare. So, ini-encourage ko kayo to engage in spiritual warfare. Basahin po natin 1 John 4:4. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Amen. Ito lang encouragement. Huwag kang natatakot kasi yung kalaban sa mundong ito, talunan na yan. You are greater. The one who is in you is greater than he who is in the world. Sino ba yung nandito sa mundong ito? Si Satan na nanunukso, siya na nagpapadala ng kung ano-anong mga sinusubok ang pananampalataya mo. Huwag kang madistract. Minsan, kabilaan, may pangangailangan sa pamilya, biglang may kung ano-ano nangyayari sa'yo para i-stop ka sa gagawin mo. Gusto mo manalangin, gusto mong magbasa ng Biblia, pero kabilaan. Nagkakaintindihan tayo? Kabilaan. Pero I want you to know, greater is the Lord that is in you than Satan that is in this world. That's good news. Huwag ka natatakot. Mas makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Mas makapangyarihan ang Panginoon ang pinaglilingkuran natin. Anong kinatatakot natin? Are you with me? Hallelujah! Thank you, Jesus, for your word. Makapangyarihan ang pinaglilingkuran nating Diyos. Amen. Tuloy natin. Verse 17, Isaiah 54 verse 17. Paborito ko itong i-quote. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is from me, says the Lord. Amen. Ang ganda ng mensahe po ng word na to. No weapon formed against you shall prosper. All those who rise up against you shall fall. Amen. Hindi tayo natatakot kasi makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Kahit na anong weapon pa ang gawin ng kaaway, hindi magtatagumpay. Are you with me? Kaya, dinideclare natin, amen, na walang gawa ng kaaway magtatagumpay sa atin. Lalo na tayo ay mga naglilingkod, servant ng Panginoon. Amen. Etong word na to ay para sa mga Israel ito noon. Kasi yung mga kalaban, nagpo-form sila ng mga weapons nila, panglaban
chosen nation ng Panginoon, pero no weapon formed against you shall prosper. This is the word of God sa kanyang mga anak. And i-claim din po natin to. Kaya wag po tayong natatakot kapag sinasabi ko na warriors tayo, let's engage in spiritual warfare. Ibig sabihin may digmaang nagaganap. Ang kalaban natin, hindi tao. Amen. Hindi tao ang kalaban natin. Minsan umiinit ang ulo nyo dun sa tao, pero hindi yun ang kalaban ninyo. Yung spirito behind the person, at nagagamit lang yung tao minsan kasi hindi rin siya naging prayerful. Pinrovoke ka, ikaw hindi ka rin prayerful. Ayun, nagsalpukan na kayo, nagsamaan na ng loob. Satan is doing a lot of stuff para para hindi tayo makagawa ng pinapagawa ng Panginoon. Pero purihin ng Diyos, walang pwede, no weapon formed against you shall prosper. Amen. So ready ka na ba to engage in spiritual warfare? Hindi ka na warrior, you are a warrior. Amen. Hindi ka talunan. Praise the Lord. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 10, 3 to 5. Basahin niyo po. Amen. Ulitin po natin. For though we walk in the flesh po ito, ito pa tayo, we do not war against the flesh. Hindi siya ang kaaway mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya ang kaaway. Hindi siya ang kaaway. Hindi. Kayo nag-aaway Kayong mag-asawa nag-aaway. Kayong magkapatid nag-aaway. Kayong mag-ina, mag-ama nag-aaway. Hindi kalaban yung tao. Hindi yung flesh ang kalaban mo. Because we do not war against the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. I want to tell you yung mga nangyayari ngayon na labanan. Wala tayong magagawa. Wala din tayong missiles para pangsalag o wala din tayo. Pero I want you to know we have something that this enemy cannot, kumbaga hindi mananalo. We could be engaging in a spiritual warfare. Bakit? Warfare. Ang kailangan po natin manalangin. Alam niyo ang powerful weapon na kaya natin gawin? Bend our knees in prayer and we cry out before the Lord sa mga nangyayaring mga kaganapan na to. Let's pray. Tama yung prayer ni Sister Mara kanina na i-spare ni Lord yung mga innocent people na wag silang madamay dito. Wala naman silang kinalaman, 'di ba? And we destroy the spirit of hindi natin alam kung kumbaga ano talaga yung behind, pero one thing we know, it has been prophesied sa Bible itong nagaganap. Amen. And hindi hahayaan ni Lord na matalo ang anak niya. Ibig sabihin, anytime pwede ni Lord i-cease ang fire. Pwedeng habang lumilipad ang missile, biglang pinahinto ni Lord sa ere. Diba? Nung ang mga Israelites ay tatawid sa dagat, milyon po sila, tatawid sa dagat. Paano sila tatawid? Kabilaan, malalim ang tubig. Ang ginawa ng Panginoon, Moses, ano mo ang tungkod mo? Inano ni Moses ang tungkod niya. Tapos biglang ang tubig para siyang, kung nanonood ko yung movie, parang biglang glass. Ewan ko sino sa inyo nakapunta na sa isang aquarium. Parang glass dito. Andyan na yung shark pero hanggang dyan lang. Hindi glass. Tapos biglang huminto din ang tubig doon. And dito, dry ground. Naglalakad sila on a dry ground. Nakaalis po na, nakadaan buong Israelites nung nakita ng mga Egyptian, pwede tayong humabol. Humabol din sila, pero pagkatawid po ng mga Israelites, nakapunta din ang mga Egyptian, nakalakad din sila sa dry ground. Pero nung pinakadulo na nakatawid, pagkatawid po nila, tsaka ni Lord ikinlos ang dagat, nasa gitna ngayon yung mga Egyptians na mga soldiers, humabol sila
Akala nila, hindi kayang i-close ni Lord. Si Lord na nag-open, kaya niyang i-close. So ano nangyari? Sa kalagitnaan ng daan, kalagitnaan ng dry ground, biglang bumalik ang tubig. Anong nangyari sa mga pursuer ng mga Israelites? Nalunod. And nung nandun kami, nung March 2022, we were there in the Red Sea. Nakita namin, and we were praying there, dito sa Tabuk po yun nung pumunta kami, tas 3 hours, hindi ko na alam kung saan kami pumunta. Pero we were there, at ang kwento sa amin, may mga excavators, may mga, ano tawag doon, yung mga scientists na pinag-aaralan yung mga fossils at yung mga may mga napansin po silang yung mga wheels ng chariots, may mga napansin sila na may mga portion doon na malalim at may mga portion na may mga nakuha silang mga artifacts na pagpapatunay totoo ang Biblia, na may mga nalubog pang yung mga soldiers ba, chariots at mga kung ano-ano pa. And we had a wonderful time praying to God during that time, kasi parang binalik kami sa biblical times na dito yung site kung saan hinati ni Lord ang dagat, and then dito rin yung site na pinakita ni Lord, He is mighty to save, dahil bigla niyang kinlose ang tubig at nalubog ang mga Egyptian soldiers. Are you with me? Kaya makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya niya in a snap of a finger, with a twinkling of an eye, gawin niya kung anong gusto niyang gawin dito sa nangyayari. So all we have to do is to just engage in a spiritual warfare, na palakasin ni Lord yung mga soldiers na lumalaban, iligtas ni Lord. Alam niyo yun, we have to do our part. Yes, God is in control, but Christians, warriors, asan na kayo? Anong ginagawa natin? Matutulog na lang ba tayo? Kasi sabi naman ni Pastora, kaya na Lord yan. Kung kailan niya gusto, gawin niya. Wala akong hindi na. Manalangin po tayo. Kasi meron tayong mga kalaban. Sabi, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Alam niyo po bang strongholds? Bawat bansa, merong tinatawag na stronghold, espiritu na humahawak sa bansa. So dito sa Middle East, meron ding humahawak dito. And may pinag-aaralan ako, pero masyadong medyo deep na yung studies na yon. Ayoko din na ipanood sa inyo. Pero may stronghold dito sa bansang Middle East, and may kinalaman yon sa mga patayan. Yung kumbaga, more on murders and yung stronghold. So we have to really cover this Middle East. Kasi kung merong maraming kamatayang nagaganap sa mga wars dito sa Middle East, marami na tayong pinagdaan ng wars, diba? Brother Ariel, anong time yun na ikaw ay nasa Middle East pa, may nangyari ng gera noon? Are you with me? Sinong nakakatanda ng mga pangyayari na yun? So ang dami ng mga but we have to pull down the strongholds. Ibig sabihin, wawasakin natin ang strongholds na kumukubabaw sa mga bansa. Amen po ba? And hindi natin to kaya kung tayo lang. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Wala to sa aking outline, pero naalala ko po kanina habang nag-worship tayo. Sabi pong ganun sa Revelations chapter 12, verse 11. Basahin ko lang po ito sa Revelations 12, verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Paano mo mapaglalabanan ng kaaway? You will overcome him by the blood of the Lamb. Yung kinanta natin, we are under the blood of the Lamb. Amen. The blood of Jesus. Kapag cover tayo ng blood ni Jesus, amen, mapagtatagumpayan po natin ang kaaway. Amen. Sabi niya ganito, by the word of their testimony. Ipoproclaim po natin, amen, kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, and loving not their lives even to death. Ibig sabihin, hindi tayo natatakot. Amen. Kung dito ka inilagay ni Lord, proclaim the gospel in this country, ano't ano man ang mangyayari, hindi ka natatakot. Amen. Kasi kay Lord ka pa din.
nabubuhay ka kay Lord ka, mamamatay ka na kay Lord ka. Sabi nga ni Pablo, si Pablo yung nagsabi, to live is Christ, to die is gain. O diba? Win-win. Kahit nasaan ka, buhay ka, kay Kristo ka. Mamatay ka, kay Kristo ka. O, anong kinatatakot mo? Sabi mo sa katabi mo, anong kinatatakot mo? Diba? Matatranslate ka lang mula dito sa mundong ito into the presence of the Lord. Translation lang ang mangyayari. Buhay ka pa din. Bakit? Sino may Kristo sa puso, meron siyang eternal life. Pag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, amen? May eternal life. Sabi mo sa katabi mo, pag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, may eternal life. That's translation from here to the presence of the Lord. Buhay! Amen! Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Amen. Kung buhay ang Panginoong Jesus natin, ganun din ang mangyayari sa atin. He conquered death. Amen. Muli siyang nabuhay at siya ay enthroned sa right hand throne of God. Hallelujah. Kaya anong kinatatakot mo? So let us be warriors. Tuloy natin. Casting down arguments and everything that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So anong gagawin mo? Lahat ng mga arguments, casting down, lahat ng mga nagmamayabang against the knowledge of God, utusan natin mag-bow down before the throne of our God. At sila'y maging masunurin sa Panginoong Jesus. Yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus, kung ano-anong mga doktrina ang tinuturo nila, pero it is not in obedience to Christ, we just pray. We cast down all these arguments. Hindi ka mananalo sa arguments sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Pero alam nyo, ang kailangan mo, spiritual warfare. Pray. Amen. Yung mga matitigas ang puso na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, ang kailangan lang natin ipag-pray. Amen. Yung mga arguments nila, ilatag natin sa Panginoon. Lord, ikaw po ang kumilos at manguna. Hindi talaga ako mananalo sa pakiki-argue sa kanila. At hindi mo kailangan maki-argue. Let God change their hearts and their minds. So kapag ka may mga nagyayabang na against the knowledge of God, alam nyo, warfare, idurugin natin sa panalangin. Espiritu yun na dapat durugin sa panalangin. Amen. And hayaan po natin ang mga tao ay manampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. That Jesus is Lord. Amen. He is the only Lord. Amen. He is the reigning King, and He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Kaya ang church na ito, buhay. Sinisigaw, Jesus! Amen. Every Friday na lang, hindi tayo magsasawang isisigaw ang pangalan ni Jesus because He is the name above every name. Amen. Diretso po natin. Are you ready? Amen. Eto na, susuot mo to. Anong gagawin mo? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. O may laban ang nagaganap nga. May strongholds, may kalaban. Pero meron kang weapon. Hindi ka makikipagdigma na walang suot. Hello? Meron kang armor. Amen. Hindi ko lang na-drawing o hindi ko lang naisama ang drawing ng armor. Pero para daw malabanan natin ang mga wiles of the devil, alam din ng Bible na may kalaban. Kumbaga, alam ng Panginoon may kalaban. Hindi lang, kumbaga, Lord, masyadong malakas ang kalaban. Mukha akong hindi, mas malakas ang Diyos na nasa iyo kaysa ang kalaban sa mundong ito. Amen. Kaya hindi ka talunan. Basahin natin. Eto na naman, kanina, sinabi, hindi flesh ang kalaban. Eto na naman, confirmation. Ephesians 6, sa verse 12 na tayo. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against
rulers of the darkness of this age. Merong rulers ng darkness of this age. Etong nangyayaring kaguluhan, may ruler na nagro-rule sa Middle East. May demonic powers na nandyan sa ere na pinaglalaban-laban. Natutuwa siya sa nangyayaring kaguluhan kasi pinapabagsak niyang ekonomiya ng mga bansa. Isipin mo, iba't ibang mga bansa, lahat oil, tirahan na oil. Nagtaasan na ng presyo ng oil. Bawat bansa hindi makabili ng oil because na-block yung Strait of Hormuz. And that would affect the economy of all, hindi lang Pilipinas. Iba't ibang bansa nakaasa sa oil. Ang China nakaasa sa oil. Ngayon, hindi nila alam kung saan sila magsaside. Dito ba sa Iran o dito ba sa US? Hindi, nag-iisip din sila kapag mananalo ang Iran, dito tayo dapat sa Iran. Ang Russia, ang China, ang North Korea, nagsaside. Pero yung mga iba na alam nilang winning na ang US, nandito na sila. Yung mga iba, NR pa sila, hindi nila alam kung saan sila. Are you with me? Because it has very strategic ang ginagawa ng kaaway na dito sa Strait of Hormuz. Dahil lahat ng ekonomiya babagsak. Are you understanding this? And we in the Middle East, we should understand how to engage in a spiritual battle because we see the battle. Nakikita, nararamdaman natin. Are you with me? Sino ang mananalangin ng higit? Tayo na nakakaramdam. Kaya yung mga nasa Europe, nararamdaman ba nila to? Hindi. Ang mararamdaman lang nila, tumaas ang presyo ng mga commodities because oil has gone up. Hindi sila makatransport o maka-export ng oil. Hirap na hirap sila, then everything is domino effect. Pero tayo na nandito, ramdam natin. Bakit? Yanig ang buong building kapag may mga blasting. Whether it be anti-missiles ang lumabas from Bahrain or dumating dito at hindi na-intercept, parehas lang. May yanig. Are you with me? So sino ang mag-i-engage sa spiritual battle? Yung mga ibang bansa, sabi sa Pilipinas, Pastora, we are praying for you. Oh, thank you. Tas ako tulog na tulog. Sila nag-i-engage sa spiritual warfare para sa atin. Tas tayo, puro lang tayo, please pray for us, pray for us. What are you doing, church? Are you alive, alert, awake, standing on the gap, praying, being a warrior? Because we are in this battle. Sila mag-pray sila o hindi, wala sa kanila yon. Pero tayo na nandito, we have to engage ourselves in spiritual warfare. Are you with me? Amen. Gisingin mo yung katabi mo kung hindi pa nagigising at hindi pa niya alam na meron siyang parte dito sa nagaganap. Sabi niya ganun, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Nagkakaintindihan tayo? Ang host ng wickedness andyan sa heavenly places. Nandito sila. Ang kalaban nandyan. Nagkakaintindihan tayo? May power sila na nandyan, pero mas powerful ka kasi nasa iyo si Kristo. Amen. Pero ang maraming Christian, meron silang kapangyarihan to the pulling down of the strongholds, but they are not doing their part. Nagkaintindihan tayo, ulitin ko. Meron kang kapangyarihan, sabi mo sa katabi mo, meron kang kapangyarihan. Kaya lang, parang si Juan Tamad, pwede naman niyang abutin para makain na. Pero si Juan Tamad, nakanganga, inaantay niyang bumagsak. Church! Asa na ang mga intercessors? Asa na mga warriors ng church? Praise the Lord sa isang amen. Asa na ang mga warriors ng church? Praise the Lord! Therefore, eto na ang instruction sa atin. Therefore, kapag may therefore, may instruction, take up your whole armor. Amen. May whole armor tayong isusuot that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Evil days. Eto na yung evil days. Ano yung dapat mong gawin? Sabi niya ganon, take up
The whole armor, isuot mo. Amen. Isuot mo. Isuot mo para ikaw, you are able to withstand in the evil day. May instruction ang salita ng Panginoon sa mga panahong ito. Hindi ka magtutulog. Hindi ka wala lang. Hindi nagpapanik. Kundi anong nangyayari? Nagpe-prayer. Hindi nagpapanik. Nagpe-prayer. Amen. Hallelujah. Anong gagawin mo daw? Take up the whole armor. Woo! Hallelujah! Hindi tayo pababayaan ni Lord. Mayroon siyang instruction na mayroon kang dapat gawin that you may be able to withstand the evil day. This is the evil days na kinalalagyan natin. Umpisa pa lang to. May marami pa, pero praise the Lord, meron tayong weapon. And having done all, to stand. Anong sabi ng Panginoon? Ang pangako niya, hindi ka matatalo. Matapos ng labanan, standing still. Amen. Itataas ka. Diba? Pagka ikaw ay nakiki-wrestling o nakiki-boxing, anong mangyayari kapag ka labanan natapos na si referee? Kukunin ang kamay ng panalo, itataas ang kamay. Diba? Panalo, standing still. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat ikaw standing still. Diretso natin. Stand, therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the evil one. Praise the Lord. Makinig kayo maigi. Grabe ang labanan, pero ito ang weapon mo. Sipin nyo, no? Hindi nyo kailangan bumili ng missiles para panlaban nyo. Hindi pwedeng armed kayo. Alam nyo kung anong armor na binibigay si Lord? Powerful. Truth. Sabi niya ganon. Ang waist mo daw, naka-belt ka ng truth. Kaya sabi ko sa inyo, magbasa na kayo ng Bible. Kasi alam nyo, ito ang ating panlaban. Ito ang armor of God. Bakit? Ang waist mo, nakatali sa waist mo is the truth. Having put on the breastplate of righteousness, tigilan mo na ang mga bisyo sa buhay mo. Bakit? Ang breastplate of righteousness, ibig sabihin, palinis ng palinis ang buhay nating mga Kristiyano. Kasi ang kailangan, breastplate of righteousness. So ang mananalo sa labanang ito, ay ikaw na nag-aayos ng buhay mo. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Hindi mo kailangan ng mga high-tech pang mga gadgets para lang, hindi mo kailangan bumili. Ito lang, amen. Having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ang isusot mo daw na boots, yung boots mo, ready ka na mag-preach ng gospel anywhere. Hello, kailangan buhay sa puso mo ang salita ni Lord. May given the opportunity, preach Jesus to the people around you. Yun pala. Armor mo yan. Ibig sabihin, alam mo, ang Biblia, para kapag nag-share ka ng gospel, nasi-share mo si Jesus sa mga tao. Amen! Ano pa? Exciting Above all, take the shield of faith. Di ba sabi natin kanina, my faith stands firm. Araw-araw, yung pananampalataya, amen, yun ang gamit mo. Kahit na may mga doubts nilalagay ang mga tao sa paligid mo, in Jesus' name, naniniwala ako, kasama ko ang Diyos. May shield of faith ka. And sabi sa Bible, faith comes by hearing, and hearing by the words of God. The word of God pa din. Nagkakaintindihan tayo? Yung buong armor na isusuot mo, dito nanggagaling. Hallelujah! Praise the Lord! Shield of faith. Amen. Panglaban sa mga umaapoy na darts of the wicked one. Maraming doubts na nilalagay ang kaaway sa isip mo, pero hindi magtatagumpay. In the name of Jesus. Next! Anong susunod? Teka lang. Helmet. And take the helmet of salvation. Amen. Praise the Lord. Helmet of salvation. Kailangan sigurado ka na tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Siya ang Diyos na naghahari sa buhay mo. Amen. And helmet of salvation. Alam natin na anytime anong mangyari, kay Lord tayo. Amen. And the
sword of the Spirit. Ito ulit yun. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Armor, kumpleto. Na-imagine nyo? Kumpleto. Ang ibig lang sabihin, salita ni Lord talaga ang kakampi natin. Amen. Hallelujah. Nakita nyo how powerful we are on a winning side. Praise the Lord. And verse 18, eto na. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. So, matapos mong isuot lahat ng ito na armor, sinasabi dyan, praying always. Sabi mo, praying always. Praying always. Praying always. That's a spiritual warfare. Praying always. Hallelujah! Woo! Eh di kahit nandito ka sa Middle East at nandito sa kalagitnaan ng pero meron kang armor. Hello? Sino natatakot? Nagkakaintindihan tayo? Sino natatakot? Oh, meron ka ng word ni Lord kung natatakot ka pa. Hallelujah. Diretso natin. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Alam nyo, ironically, nung sinulat ni Pablo itong libro na to, nandun po siya, naka-house arrest po siya, may chains po siya. Pero alam nyo, kahit naka-chains siya, grabe yung pag-encourage niya sa mga churches. Grabe pag-encourage niya sa mga Christians. Nasabi niya, meron kayong armor. Hello? Na hindi kayo dapat natatakot. Siya, meron siyang sitwasyon. Hindi siya labas ng bahay, naka-chains siya, pero he is an ambassador in chains. Church, we are ambassadors in the middle of this war. Hindi man tayo makaalis ng Bahrain. Kahit gusto mong umalis ng Bahrain, pwede kung may visa ka, tumawid ka ng Saudi para lang at least makapaglabas ka ng bansa. Pero hindi tayo halos, nagkakaintindihan tayo, we're ambassadors locked in Bahrain, but we are not the enemy is not able to stop us. Amen. We will open our mouth boldly and make known the mystery of the gospel. Kaya ka nilockdown dito para yung mga taong paligid sa'yo, preachan mo ng gospel. Amen. Hallelujah. Natatakot ba sila? Preach the gospel. Natatakot sila. I know of someone who is able to give you peace. He is the Prince of Peace. His name is Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag ka natatakot. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Woo! Malapit na tayong matapos. Na-excite lang talaga ako eh. Luke 10:17 to 20. Ang senaryo, isinend ni Lord ang kanyang 70 para mag-evangelize, go to all places para mag-preach ng gospel. At nung sila ay bumalik, ito ang praise report nila. Sabi ng mga 70, basahin natin. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. At tapos anong sumunod? Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Pero verse 20, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Praise the Lord! Woo! Hallelujah! Ang ganda-ganda ng conversation dito. Kasi sabing ganun, asan na ba yun? Ano ba yun? Ba't malayo pa ako? Teka lang, asan na? Sorry naman. Na-excite ako. Sige, dito. Anong sabi niya doon?
nandun tayo sa Luke. Ayan. Yan. At sabing ganun, Lord, even the demons are subject to us in your name. Alam nyo, kahit ang demonyo, nagkukumakaripas ang takbo pag naririnig ang pangalang Jesus. Naalala ko nung nagkakaroon tayo ng Power-Filled Seminar at meron tayong Power-Filled Seminar tomorrow. Please mag-register na kayo. A special announcement po ito. Pagka merong Power-Filled Seminar, yung inaalihan ng demonyo, alam nyo, hindi masabi ang salita ng pangalang Jesus. Pag pinagpipray natin, Jesus, Jesus, gumaganon sila. Because there's power in the name of Jesus. Pero kapag nabanggit na nila si Jesus, parang biglang may lumabas sa kanila, the devil talunan sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi dito, Lord, even the demons are subject to us in your name. Naalala niyo yung scenario sa Bible na nung pinapalayas ni Lord ang mga yung demonyo at sabing ganun, huwag mo kaming, kumbaga takot na takot yung mga demonyo, please doon na lang kami sa mga baboy. May doon, ang hanap buhay nung doon is yung mga baboy na nandun, hindi, para silang mga sheep kasi nasa labas yung mga baboy, hindi sila nakakulong. Nagmakaawa yung legions of demon na doon na lang daw sa baboy sila itapon. Aba, nung pumunta sa mga baboy yung demonyo, sila yung na-possess at nabagsak sila lahat sa cliff, bangin. Tuloy yung may-ari ng negosyo ng baboy, nagalit kay Jesus. Bakit? Pinalayas yung demonyo, napunta sa mga baboy. Are you with me? Yung mga demonyo mismo nagmakaawa kay Jesus na doon na lang kami. See? The demons are subject sa pangalan ng Panginoon. Takot ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Kumakaripas sa takbo. Kaya sabi ni Jesus, I saw Satan fall like lightning from heaven. Bumagsak ang demonyo. Alam nyo, kahit tayo po, kung tayo po'y nananalangin, ang demonyo natatalo. Amen. Amen. Hallelujah. Tapos ang sabing ganun dito, binigyan tayo ng authority to trample on snakes and scorpions. Meron tayong authority, kaya pag minsan nagpe-pray tayo, in Jesus' name. Meron pa tayong dinudurog natin, imaginative, dinudurog natin, dinideclare natin or making a gesture in Jesus' name. Ikaw, Satanas, wala kang karapatan. Dinudurog kita. God has given mo authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Amen. Meron tayong kapangyarihan, amen, para destroy ang power ng enemy. And sabing ganun dito, and nothing shall by any means hurt you. Pangako ni Lord, walang anumang gawa ng kaaway ang makakapanakit sa iyo, kapatid. Nevertheless, ito ang higit pa ron. Tuwang-tuwa ka na, ay Lord, kumakaripas ang demonyo, tumatakbo sila. Hindi yun ang ikakatuwa mo. Ang ikakatuwa mo, ang pangalan mo ay nakasulat sa langit. Hallelujah! Because you're doing the will of God. You're preaching the gospel in times as such as this. This is the season para iproklama mo si Jesus. Hindi ka natatakot. Amen? Hallelujah! We are given only few times, maiksing panahon na lang. We only have a small time frame of window to preach the gospel. Are you preaching the gospel? Tanungin mo yung katabi mo, are you preaching the gospel? Are you proclaiming the gospel? The good news that the people needs to hear. Amen. Hallelujah. Matthew 11 verse 12. And from the time John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and the violent people are attacking it. Alam niyo po ba? Hallelujah. The kingdom of God is forcefully advancing. Ikaw, kasama ka ba? Kasama ka ba? Kasama ka ba na nagpro-proclaim ng gospel ni Lord? Because nothing could stop the kingdom of God. Forcefully advancing ang kingdom ni Lord. Kahit pa hindi ka kumilos, kaya ni Lord gamitin ng mga baguhan, mga ordinaryo. But the kingdom of God, no one could stop it. It is forcefully advancing. Amen po ba? Marami tayo nababalitaan, napapakinggan ko, yung mga nandun mismo sa Iran, yung mga relative nung mga naboborn again. Na-encounter nila si Jesus. Are you with me? Grabe yung mga kwento na kahit na
Walang nagpipreach sa kanila. Na-encounter nila ang Panginoon. In the midst of this chaotic situation, the kingdom of God is forcefully advancing. Hallelujah! Praise the Lord! Ubus na yung aking oras. Diretso natin. Konti na lang. Romans chapter 8, verse 26 to 27. Are you with me? Nagkakaintindihan tayo. Ako dito, punong-puno ako ng energy. Excited na excited kayo. Ako kayo, kumusta naman kayo dyan? Antok-antok pa yata kayo. Samantalang punong-puno ako ng energy. Hype na hype ako. Excited na excited ako. Hello, may spiritual warfare na nagaganap. Kasama ka. Tatayo tayo to be these warriors. Amen. Basahin natin. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Purihin ang Diyos. Sabi mo, pastora, natatakot ako. May weakness ako. Praise the Lord. May provision ang salita ni Lord. The Spirit helps us in our weaknesses. Amen. For we do not know what we should pray. Amen. What we should pray as we ought. Hindi na nga natin alam, pastora, hindi ko alam kung paano manalangin. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hello? But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Alam nyo, purihin ng Diyos sa Holy Spirit na kasakasama natin. Hindi mo alam, just speak out what is in your heart. Because the Holy Spirit, alam niya ng weakness mo eh. He is interceding for you with groanings na hindi mo naiintindihan. Now He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Diba? Hindi ka natatakot, hindi ka nag-iisa, may kasama ka, may intercessor. May intercessor tayo. Amen. Kaya pag minsan hindi ko alam kung ano ipagpipray ko, Lord, hindi ko alam kasi hindi ko kabisado kung ano nangyayari. Nangyayari doon sa labanan, nandito tayo. Ang nararamdaman lang natin, yung mga aftershocks, shock waves ng mga missiles dyan. Hello? Alarm, siren. Pero alam nyo, when I pray to God, I know that the Holy Spirit makes intercession for me as well. I'll make myself available and pray accordingly. And kung ano yung Word of God na nababasa ko, I pray according to the Word of God. And lo and behold, it is always glory to God. Amen! Kaya po, muli, tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Sinong excited? Excited to engage in a spiritual battle. Nagre-recruit po ako ngayon. Ang recruitment po is to become a warrior in times as such as this. Are you enlisted? Are you listing yourself to be warriors for this time? Amen. Or ikaw ay warrior. Nandun ka lang, worry ka ng worry, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa mundong ito. You are a warrior. God made you as a warrior. Amen. Muli, ito yung battle cry natin na binasa ko kanina. Let it integrated or let it be understood by each one of us. There is purpose why God gave us this battle cry. Una, battle kasi may battle na nagaganap. And this is our cry because we will not be quiet in times like this. Muli, ang sabi po ng ating battle cry, in Christ Jesus, I watch and pray to walk in strength and truth each day. My faith stands firm. My heart is fixed. Hindi ka troubled. I rise in peace. Hallelujah. With God's power in 2026. Church, I pray that our eyes be opened. That we are a warrior of God in Bahrain. JCSGO Bahrain, disciples, leaders, congregation. We are warriors of the living God, positioned in different parts of this country for a time as such as this. To watch and pray, to watch and pray. We will engage in a spiritual warfare. We will engage in a spiritual battle.
Hallelujah. Oh, what an army God has in this nation. Ilan po tayo nandito sa bahay panambahan ngayon? At ilan yung mga nanunood? And if you are convinced that you're part of this army, you are enlisting yourself to be a prayer warrior. Kapatid, salamat sa buhay mo that you realize this is your call for a time as such as this. Let not fear engulf you, kapatid. Winawasak natin ang spirit of fear because fear doesn't come from God. Fear is from the enemy. We have overcome fear. Hallelujah. Ora basikara bashandara bayara basikara bakaya. Ora basikara bakaya bakaya bakaya. Yara basikara bashandara basikara bakaya. Ora basikara bakaya bakaya bakaya. Yara bashandara basikara bakaya bakaya. Ora bashandara yara bakaya bakaya. Ora basikara bakaya. Yara bashandara bakaya basikara bakaya. Ora basikara bakaya bakaya. Yara bashandara basikare yara bakaya. Ora basikara bakaya. Church warriors, arise. Take up your post. Stand. Therefore, let us put on the whole armor of God. Hallelujah. Sama-sama po nating isuot. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Church, stand up. Let us gird our waist with the truth. I-belt po natin ang truth, which is the Word of God. Amen. Isuot natin ang breastplate of righteousness. Hello. Isuot din natin ang boots sa paa natin, prepared to share the gospel of peace. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And let us take the shield of faith to quench the fiery darts of the enemy. Hallelujah. Praise the Lord. Isuot po natin ang helmet of salvation. And finally, isuot natin, hawakan natin the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for giving us this armor. And we are victorious in Christ Jesus. Kailanman, Lord, hindi natalo ang Panginoong Jesus namin. Dahil even death cannot hold Him. Because He resurrected 3 days after siya na binurol, nilibing. Siya ay nabuhay na maguli. And death, walang power ang death over His body. And so, sino ang kakampi natin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hallelujah. We are on the winning side, church. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, may we all understand the destiny that you have called us. That we are warriors at this time, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for your revelation. That times like this, Lord, gaya po ng buwan ng March, we will march forward. Hindi kami magsishrink back, Lord, aatras sa battlefield. We are engaging in a battle, a spiritual battle, Lord God. And so we will advance, Panginoon, at hindi kami hihinto, Panginoon. Marami pong salamat. And right now, we apply the precious blood of Jesus sa bawat isa sa amin, that, Lord, no work of the enemy can come near our dwelling as we do our battle. Lord, anoint every family represented here, that as we engage in our spiritual warfare, ang aming mga mahal sa buhay ay iniingatan mo, hindi mo sila pinapabayaan, Panginoon.
Marami pong salamat. And any news that we receive in our ears, marami kaming nababasa, nakikita na natatanggap. Pero ito ay nasasalag with these fiery darts of the enemy of doubts and fear because of the shield of faith. Marami pong salamat, Panginoon. We worship you. We adore you. Thank you, Lord Jesus. To God be the glory now and forever. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on, mga warrior, let us roar! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Amen! Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon.